OJC. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade at Mar at Attorney K po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My apologies for being late. Ngayon lang ako nakatulog sa medyo mahaba. Opo, Attorney, dahil siyempre marami din nag-aabang sa inyo pong komento hinggil nga din dito sa mga pahayag ng ilang mga senador, ng mga kongresista patungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy na tila ba ay mga nagmumukhang mga judge na nagdedeklara na sila ng pahayag laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy na tila ba ginawa na niya ang krimen, Attorney? Yeah, this is very unfortunate. No, I would like to may address the remarks made by Senator Risa Hontiveros. No, na grabe yung mga declarations niya as if guilty na po si Pastor Apollo C. Quiboloy. I would like to remind her that as a legislator, she is a senator and therefore she should be circumspect in her words. No, hindi pa po guilty si Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pong korte na nagsasabi na guilty po siya sa human trafficking. But if you will read her declaration sa kanyang Facebook post, marami na daw mga babae na traffic ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa amin yan sa mga Muslim, astagfirullah. Grabe naman makadesisyon itong tao na ito. Grabe makajudge, no? Wala pa pong court decision. And all persons know, all law students know, that each and every person is entitled to presumption of innocence. May kasabihan nga, strike, but hear me first, no? Grabe, olden times pa yan na prinsipyo na yan. I hope that this presidential cellar dweller, no, na si Senator Risa Hontiveros would be reminded of her oath of office, no, na maging circumspect sa kanyang words. Kasi baka madala yung mga tao, kaya nga dyan sa NCR, medyo lamang pa rin tayo, pero marami na rin, what you call this, na ka-judge na kay Pastor dahil sa mga declarations niya na as if guilty na si Pastor. Wag naman pong ganyan. Maling-mali po yan. Walang korte na naghatol na po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. As a matter of fact, dito po sa Pilipinas, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya at ongoing po yung kaso, and we have reasonable grounds to believe and we believe in our hearts na mapapawalang sala po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa paratang po sa kanya. Opo, bukod kay Risa Hontiveros, Attorney, ito pang si Laila de Lima at si Percy Sendanya. Kabilang po sila sa mga nagpahayag. Napapansin po natin doon sa kanilang mga pahayag, halos magkaparehong mga terminong ginagamit na kumbaga kailangan ng patahimikin, hindi na magpatuloy yung impluensya nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. At pare-pareho din yung kanilang mga pahayag na para tila bang guilty na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa tingin po ninyo, Attorney, ano ang posibleng kakaharapin? May pananagutan ba ang mga ganitong mga pahayag, lalo na yung mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagsasalita? Well, itong mga sinasabi nila, pwede po silang kasuhan criminally as well as administratively, no? I will confer with my beloved client, no, my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy, kasi pwede ito ethics complaint doon sa Senado against kay, what you call this, Senator Risa Hontiveros, pati na rin kay former Secretary Laila de Lima, no? Yung isa naman, abogado ata yun eh. So, posible din yung magiging ground for a disciplinary case, no? Why? This is simply because of the fact that Pastor Apollo C. Quiboloy is the shepherd of more than 7 million members of the KOJC. He has a reputation to protect and uphold and to ascribe to him crimes which he has not committed, no? Is a grave crime also of libel, no? Cyber libel. And this is a, what you call this, an attack against his reputation and his character as a person. So, may mga consequences po ito. Criminal, civil, as well as administrative consequences. Opo, bilang gabay na rin sa mga manonood, sa media, at maging doon po itong mga senador at kongresista po natin na nagbibigay ng pahayag.
papaano ho ba dapat ang kanilang mga pananalita na ginagawa nang hindi po sila makakasuhan po ng libel o ano pang mga kaso po laban po sa kanila? They should at least try to be objective by presenting the actual facts to the people. No? Pwede nila sabihin, may mga paratang against kay Pastor Apollo Sikibuloy pero wala pa pong desisyon ang korte. Ganun dapat ang pagkasabi. Katulad ko ba, mag-interview maski ayoko na yung tao masyado, I try to restrain myself, no? Because I am a lawyer. I have responsibilities under the law, under the canons of professional responsibility. Kaya nga ito, si Senator De Lima, we respect her as a lawyer, no? Siya yung tumulong sa amin noon sa Maguindanao Massacre. Close ako niyan, no? Kaya nga nagtataka ako bakit ngayon masyadong reckless na yung mga pronouncements po niya, especially against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alam mo si Senator De Lima, sa totoo lang nung senatorial elections, ako pa ang nilalapitan niya noon para makalapit kay Pastor Apollo Sikibuloy, para magkaroon siya ng ng audience kay Pastor Apollo Sikibuloy. Nag-aalanganin ako kasi nga po, alam ko na nandun siya sa kabilang kampo. Pero kasi kaibigan kami doon sa Maguindanao Massacre, tinulungan talaga niya kami sa prosecution kami noon. Lawyer din ako sa isang state witness. Well, maski na alam ko na nasa kabilang kampo siya kasi kasama kami. Nilapitan ko si Pastor At si Pastor, maski alam niya na nasa kabilang kampo siya, Pastor is a very good person and accommodated her. For the record yan. And never siya nag-judge against kay Senator Laila De Lima, maski na grabe na yung mga atake sa kanya. Dean ako ng Coriaso Law School noon. Siya din ay aking ginawang guest speaker twice, 2 beses. So, the fact alone na maski na nasa kabilang kampo siya, in-entertain siya si Pastor Apollo Sikibuloy. Ganyan si Pastor Apollo Sikibuloy, kabait na tao. Tapos ngayon, maski paratang lang yung mga ginagawa against kay Pastor Apollo Sikibuloy sa mga taong galit sa kanya, may mga acts to grind against him, she would outrightly declare him to be guilty. Maling-mali po yun, ma'am. Sasabihan talaga kita, ma'am. Sobra naman yan. Huwag mo naman gawain yan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Wala naman siyang ginawang masama po sa inyo. Ito namang isang Sir Danya ba yan? Ano ba yan? Percy Sendanya. Percy, yung ganun ba yun? Opo. So, yung gano'n. Gayang-gaya po yan. Tama po yan. Siya po yun. Yung gano'n lagi. Huwag naman masyadong, sir, masyadong judgmental kasi may mga karma po yan. Baka gano'n, mabaliktad yan sa balik. Hindi mo alam, no? So, dahan-dahan naman. Because as public personalities, we have responsibilities under the law. Kung medyo pangit tayo, dapat dahan-dahan tayo sa ating mga yung mga declarations natin. Kay hindi lang yan makakaroon ng karma. Pwede pa silang kasuhan, no? Pwede silang kasuhan ng cyber libel kasi nga may presumption of innocence Lahat naman ng mga abogado, law students, alam niyan, no? Pwede silang kasuhan administratively kung congressman sila, congressperson sila. Pwede silang kasuhan doon sa ethics committee. Alam namin mahihirapan kami sa probable cause. Malay mo, 2016 na ngayon, maski i-dismiss nila doon sa DOJ, mag-MR kami, so 2017 na. Tapos, i-dismiss pa rin na sa DOJ by 2017. Aakyat pala kami sa Court of Appeals. Buhay pa yun sa Court of Appeals. Baka sa 2018. Bigla na lang, meron ng resolution. May karoon na kayo ng warrant of arrest in 2028. Alam mo, ang buhay, weather, parang gulong yan So,
dapat calculated pa rin yung ating mga declaration sana. Opo. Yung hindi sana nakakasira ng reputation at hindi rin nakakasakit ng puso ng 7 million members ni Pastor. Opo. At hindi lamang ito sa mga senador, sa mga kongresista, maging media man o vlogger, attorney o kahit sino man na nagsasabi, nagpapahayag po ng same thing na itong statement po ng mga senador, gagayahin po nila ay may pananagutan po sa ating batas. Yes, may pamanagutan yan. I-remind ko lang din sila, no? Marami po kaming law professors doon sa JMC. Pwede namin itap yun lahat, no? At saka marami din kaming mga practicum sa opisina. So baka mapraktisan ito sila nag-file ng kaso itong mga what you call this kung kami hindi na practice yun sa amin kasi ang dami na namin pinail ng mga cyber libel cases. Naalala ko pa noon merong isang sikat masyado na what you call this journalist, sikat masyado na journalist, tapos inatake niya sa pastor. Parang judgmental din masyado. Pinailan ko ng kaso, lumabas yung warrant, dinakip siya. Alam mo, luhang-luha. Pwede ba magpaano sorry kay pastor? Biruin mo si pastor. Pinatawad yung tao. Hindi nga ako makapaniwala. Pinatawad yung tao. At saka nag-execute si Pastor Apollo si Kibuloy ng anong tawag dito? Ng affidavit of desistance. Siguro ngayon, pag mag-decide si Pastor Apollo si Kibuloy, siguro matatalo kami. Matatalo kami. Alam mo, dami ko ng kasong hinawakan. Patatalo siguro kami kasi maski klaro na masyado na may probable cause. Inaamin ko, baka matatalo kami pero pwede pa kaming umakyat, Pwede kaming umakyat and then pag nandun yan sa Court of Appeals, baka makatsamba kami na may mga doon, mga justices doon na objective na nga naman. Bakit niyo naman sinasabi na grabe naman itong paratang na ito? Human trafficker of many girls, mga women. Grabe naman ito. At magsabi na, sige, i-file yung kaso na yan. Di magkawaran to pares kayo. By that time, 2028 na. Dahan-dahan kayong mga vlogger naman dyan. Pag wala kayo ebidensya, dahan-dahan para lang, wag naman para lang magka-content. Sumasakay kayo dyan sa presidential cellar dweller, no? Na si Senator Risa Hontiveros. Wala po tayong personalan, pero totoo naman, halos hindi nga magkaroon ng 1% yan sa mga survey. So, siguro ginagawa niya ito para lang aakyat doon sa survey. Huwag naman gawin yun at the expense of my client, no? Mahal namin si Pastor Apollo si Kibuloy, maski ano pang mangyari, no? Diyan po kami sa kanya and we will continue to defend him kasi alam namin walang kasalanan si Pastor Apollo si Kibuloy. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam naman po natin na hanggat hindi pa pinal yung hatol, no, ng korte. Until na, wala pang hatol nga. Siguro mga 6 na taon na nakakaraan o higit pa itong kaso na ito. Nagpapakita ho ba ito, attorney, na talagang baga wala pang matibay na ebidensya laban po kay Pastor Kibuloy? Wala talagang matibay na ebidensya, no? I could not just explain to you the merits, no? Pero nagka-cross-examine na kami, nakikita talaga na wala talagang kasalanan si Pastor. Promise, Pexman. Yan ba, di ba? May sabi, Pexman. So, we are just waiting that justice will really be served, no? That a fair decision, judgment will be given to Pastor Apollo si Kibuloy. Not only because he deserves it, but also because of the fact that he is innocent of the charges filed against him. Hanggang ngayon, wala pong judgment against kay Pastor Apollo si Kibuloy. So under the law, he is presumed innocent po. Attorney, maayong buntag si Admar po ito. Kung pagbabasehan po natin, yung kanilang mga pahayag, no? Quote-unquote, dapat nang wakasan ng kanyang impluensya. Yung isa, sabi niya, quote-unquote, wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. Yung isa naman po, yung dinidescribe niyo kaninang ngiwi, sabi naman niya, his immense political influence, mga ganon, halos magkakapare sila sa termino nga, sabi nga ni partner Jade, na impluensya. Sila ba ay para talaga dito sa hinahangad na hostisya? O para sa political interest nila, attorney?
Parang politika talaga eh. Hindi lang parang politika talaga yan siya, Sir Admar. Kasi siguro affected sila sa political influence ni Pastor, no? Kasi yung mga declarations sila pare-pareho. Maybe because of his mga members na marami talaga na pilit na sinasabi na 50,000 daw yung members ni Pastor. Maybe because of the dedication of his members kasi nakikita nila nung 2022 no na elections saka 2025 na elections na grabe talaga yung mga disciplined yung mga members ni Pastor Apollo Sikibuloy. Threatened sila masyado dito. Kaya they are trying to pin down Pastor Apollo Sikibuloy and they want him delivered to the United States of America thinking na mawala yung influensya ni Pastor. Alam mo, ang sinasabi ko na ito sa past interviews doon saan ba yun? Sa Bilyonaryo Channel ata yun. Nung na-interview ko, how's the KOJC? KOJC is alive and strong. And I was telling them that maybe that is the effect of the underdog effect, no? Underdog phenomenon. I told them that there are massive baptismal ceremonies that are being conducted, and if you go and watch their what you call these celebrations and masses, no, you would experience a throng of people still are present there and growing. So, yun nga ang sinasabi ko, because of this phenomenon, no, na dumadami pa, no, they are affected and they are, worried that in 2028, this might take a toll against them. And that is why they are doing anything and everything to pin down Pastor Apollo Sikibuloy. Maling-mali po kayo dyan. No? Maling-mali kayo. Ang ginagawa ninyo ay baka baliktad ang mangyayari at yung mga members niya magiging fired up to work. Anything and everything for the advancement of the interest, not only for Pastor Apollo Sikibuloy, but for KOJC and the nation in general, for the country in general. Ganitong klaseng leader po ba yung kailangan ng Pilipinas attorney na nanumpa sila? Considering mga mambabatas to gumagawa ng batas, nanumpa na itataguyod yung konstitusyon, yung ating saligang batas. Pero ang sinasabi ng saligang batas na mayroong due process talaga, no? Inosente ka until proven guilty. Pero pag ganito yung ating mga nagiging leader, no? Saan patungo yung Pilipinas, yung bansa natin pag saan ang tahak ng Pilipinas, ng bansa natin pag meron tayong ganitong klase ng namumuno sa ating bansa, attorney? Opinion niyo po. Yes, no. I have to state this. Wala pong personalan ito, Senator Risa Hontiveros, no. By the way you are acting, no, sa tingin ko po, you are not a good leader, no. Why? Because you are not capable of objectivity. Sana you must be a person who can unite, not divide. What you're doing is you are furthering the political divide in our country. No? Pastor Apollo Sikibuloy, alam ko, grabe ngang basing sa akin Kahapon, nandun ako may meeting ako dun sa may Makati, may trial sana ako. Mayroong supporter na nagsabi sa akin, Attorney, how do you survive? There are so many bashers against you when you defend Pastor Apollo Sikibuloy. Sabi ko naman sila, I don't mind them. I don't mind them. Why, ma'am? Why I don't mind them? Sa matter of fact, marami nga nakikinig sa amin. I don't mind them. Tinaas ko rin yung boses ko. Why? Because I truly believe in my heart that Pastor Apollo Sikibuloy is innocent of the charges against him. And if people would bash me, then I will accept it. That's the price of being a lawyer, and that's the price of believing in the cause of my client. And even if such is being done to me, I accept it. Because I know in my heart that I also have millions of defenders, more than the people who continually bash me. Anyan po ang aking pananaw doon. Kaya nga si Senator, linking that to Senator Hontiveros, sana magiging pareho kayo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi maski na kalaban ka, no, he still tries to be objective. He listens,
And as a matter of fact, if he is given a counter argument which is stronger, he considers it. No? He considers it, and unlike you, na, ma'am, grabe naman yung mga binitawan mong mga salita. Plural pa. Plural na marami na siya masyado na traffic ng mga bata, mga babae. I hope and pray that somehow Allah subhanahu wa ta'ala will guide you properly. If you want to be president, that's not wrong. That's not a mistake. That's not a crime. But please do not do it at the expense of my client. That's not wrong. Opo, and dagdag pa, attorney, sa issue naman po ng diversionary. Mayroon ka bang napapansin na pang-divert ka or nagkataon lang ba? Kasi itong mga naging maingay ngayon dito sa social media, ito rin yung nasa likod ng impeachment eh. Ano ba? Nakikita mo may dihado na ba sila kaya para pantabon sa issue? Ito na ba yung ginagawa? Ano bang opinion mo dito, attorney? Alam mo, Sir Admar, dapat mag-law school ka talaga ba? Kasi kung meron ka panahon talaga, Sir Admar, matalino ka eh. Napapansin mo ba? Ha? Una nilang ginamit yung si Senator Bato de la Rosa, di ba? Every time kasi napapansin mo ngayon yung Article 4, yung grave threats na hindi naman grave threats, hindi tumatalab eh. Saan ka makakita na i-charge mo si VP Sara Duterte ng isang doubtful crime? You even doubt whether it is a crime or not, then you make it an impeachment complaint. Nakakatawa kami nga mga practicing lawyer. Ano ba ito? Wala ngang finding, wala ngang resolution of probable cause for a grave threat, then you make it a high crime. Kasi i-justin generis yan eh. Culpable violation of the Constitution. Grabe yan na krimen. Bribery, graft and corruption. Betrayal of public trust. Yan, di ba? Yung ebidensya mo must equate to crimes similar to those grave crimes. Nakakatawa, ay charge sila. Doubtful crime pa nga, hindi pa nga papasa na grave threats, ginawa nila. Yung mga witnesses nila, wala pang personal knowledge. Supposedly, nag-present sila ng tape. Yung nagkuha sana ng tape, yung raw film, dapat ang i-present. Alam mo sino i-present? Yung isang tao na nakakita, just like us. Any Tom, Dick, or Harry, parang yung main witness nila, any Tom, Dick, or Harry na nakakita sa Facebook. How do you know na yun talaga yung inater ni VP Sara Duterte, no? So they presume it to be true. Hindi naman ganun yung what you call this ng sa korte. No? You have to trace the original film, who taped it, sino talaga ang mga nandun, kasi sila yung may personal knowledge and they should be the one who should authenticate the same. Kung sa korte pa ito, wala na ito. Tapos pangalawa, di ba, sinabay ngayon dito sa mga confidential funds, nakakatawa na kasi ang mga ebidensya nila, Audit Observation Memorandum. Si Mary Grace Pratt Piatos, 90,000 pala kinuha. Pero mo ganyan, you made it a national issue. Si Mary Grace Piatos, magkano ang kinuha? 90,000 pesos. Yung mga 90,000 pesos po. Ako nagiging consultant ako, ilang pesos na, ang dami na. More or less yun ang mga rates. Pag consultant ka, ibigay ka ng advice, how much more dito? Mga what you call this, confidential informant ito for national security purposes. Bigyan mo talaga sila ng sahod o allowance man lang. Paano ka makakuha ng information? Against na mga NPA o against doon sa mga kunyari mga legislators, NPA pala or supported pala ng mga NPA. Paano ka makakuha ng mga impormasyon ng ganyan kung hindi wala ka man lang resources din? Kinakailangan yung resources. Ang kanila ebidensya, yun lang. Audit Observation Memorandum. Meron na granting for the sake of argument na meron silang notice of suspension. You know, if you study a bit, kung estudyante ko yan, preliminary findings lang yan.
preliminary findings that can still be questioned via motion for reconsideration, or you go up in order for that to be cured. So therefore, can that be made as basis for an impeachment complaint? Of course not. Tapos kinuha pa yun yan, not during the filing of the complaint. Walang mga attachment yung mga impeachment complaint na ganyan. Bakit alam na alam ko yan? Ako nag-file ng petition doon sa Korte Suprema yan Ngayon, nakikita na ng tao niyan. So anong ginagawa na? Kailangan gawa na naman tayo ng ibang mga circus para entertainin na naman natin yung mga tao. Overton principle yan. Yung para i-entertain mo yung mga tao, gagawa ka ng mga butas. Kasi mga 4 or 5 lang ang kayang ma-process ng tao. Dito isa-isang butas na ito hindi na effective Kasi yung confidential funds, wala pala. May imagine si Mary Grace Patos, 90,000 lang pala ang nabigay sa kanya. Habang yung flood control program na tinatakpan nila, bilyones, trilyones na. Dito tayo nag-aaway sa 90,000 pesos. So, ngayon, kailangan lang gumawa na namang ibang butas. Overton principle nga yan. Overton window, ang tawag. Kailangan niyang gumawa na naman ng ibang window para ma-entertain na naman ng tao. Magpaloko pa ba tayo? Dapat, mga Pilipino, hindi tayo magpaloko. Huwag kayong maniwala na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking. Wala pong judgment against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Isa lang ang kaso niya, isa lang ang complainant niya dito sa Pilipinas, and we honestly believe that he will be acquitted there, or his cases will be dismissed. Kasi dismissed na yan noon. Binuhay lang yan, nabuhay lang yan balik. Kaya nga, dapat ready din tayo at magiging uptick din tayo to notice na ito ay mga pakana lamang para ma-entertain tayo at malihis doon sa tunay na issue na flood control scandal. Yun dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Sino ang nagkawat? Sino ang nakakapera? Grabing pagnanakaw sa ating bansa na grabe na ang baha at binabaha tayo palagi. Maski nga si Senator Risa Hontiveros, binabaha na rin. So, yun po ang pag-utunan natin ng pansin. Huwag kayong maniwala ever na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking. Alright. Attorney, siguro huli na lang, ang Amerika nga ay matindi po ang kanilang pagtanggi doon sa ICC. Sa tingin mo, ganon din ho ba dapat ang kanilang pagrespeto sa due process and of course ang karapatan ng isang Pilipino tulad po ni Pastor Apollo Sikibuloy? At minsan na rin nasabi ng Presidente, hindi po siya Presidente lamang ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, kundi Presidente po siya ng Pilipino. Ano ho bang sasabi po ninyo? Well, you're talking about America, right? Whether or not it is capable also of dispensing justice. Parang to that effect ba yung tanong mo, sir? Opo, yung pagrespeto po sa due process and sovereignty po ng Pilipinas. Yes. I would like to believe, and I believe, that America is the model of democracy and it is the model of proper dispensation of justice. If ever man, sana America would stick to its original values of due process. Sila yung bansa kasi na promoter talaga niyan, yung protection of human rights, although it is also divided, yung mga katauhan nila, pero yung framers ng kanilang constitution ay really believed in the protection, advancement of due process. And I hope and pray that it will continue to do so. And kung I know sana naman hindi mangyayari yung extradition na yan, pero I hope na kung meron mang mga eventualities na mga ganon, they will stick to due process.
Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Thank you po. Thank you. Ayan po mga kababayan, si Attorney Israelito Torion, Legal Counsel po ng KOJC, ang ating pong nakasama na pakinggan po ngayong umaga. Bago lang tayo magtapos, hingin lang po natin ng huling mensahe si Attorney Kay Laurente, KOJC Legal Counsel. Attorney. Ngayong umaga. Bago lang tayo magtapos, hingin lang po natin ng... Maraming salamat, no. So ito lang, may isa pang mensahe pala, galing po kay Pastor. Galing po itong words of wisdom kay Pastor. Gusto ko lang din pong basahin before po tayo magtapos. Sabi niya po, paint me however you want, label me, judge me, twist the story if you must, but understand this, my heart is pure, my loyalty is solid, and my intentions are real. I stand firm in who I am, no matter how others choose to see me. I don't seek validation because I know exactly what I bring to the table and I'm rooted in it. So, mga kaibigan, mga kapartners natin sa SMNI, ito po, kahit sa mga Kingdom citizens, mga brothers and sisters po, mga kapatiran, Year 40 po has been a year of testings, trials, tribulations. But remember po, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Year 41 po is the year of turn around, sabi nga ni Pastor. Year of freedom. Year when the mocker gets silenced. Year 41 is when what's been intimidating you is destroyed by the power of God. Year 41 is when heaven releases power. Year 41 is here. Huwag tayong magpa-apekto po sa mga walang basehang akusasyon laban kay Pastor. Maging matalino po tayo. Instead po, manindigan, manampalataya po tayong lahat. Hold on po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Maraming salamat, Attorney Kay Laurente. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.